Hello mga tropa, ayan, kamusta? Balik tayo sa ating Boss GX1 multi-effects processor. Initially, kailangan nyo gawin is i-download nyo muna lahat ng necessary software na kailangan nyo para ma-update si Boss GX1 kasi by default, syempre yung kanyang firmware ay yung unang version pa. And since naglabas si Boss ng update, gagawin nyo lang sa Google Chrome, type nyo lang Boss GX1. Yung unang-unang result na lalabas, ito yung tong website na ito. Ayan o, Boss GX1. Tapos, ang gagawin lang natin, pupunta tayo sa downloads page. Tapos, ida-download nyo yung mga software na ito. Ito yung system program, ito yung firmware. So, by default, ang version na naka-install sa Boss GX1 out of the box is 1.02. Tapos, ito rin, yung Windows Stone Studio, ito yung pwede nyong gamitin pang edit using your PC. Meron din siya for Mac. So, if you are using MacBook or Apple na device, pwede yan. And syempre yung driver niya. Ito yung driver ng Boss GX1 para magamit niyo siya sa audio interface. So pag kinlik nyo yan, ito yung download page. Accept nyo lang yung terms and conditions, tapos i-download nyo. Tapos ito yung procedure niya. Itong part na yan. Ayan yung procedure kung paano nyo i-update yung kanyang firmware. Yung akin, nagawa ko na siya, kaya okay na siya. Okay, so pag binuksan nyo yung unit, lalabas yung parang welcome niya. Ito siya. Ayan yung version na yan. So yung sa akin, 1.02 na. So updated version na siya. Ngayon, pag-uusapan lang muna natin kung ano yung mga ginagawa or yung mga basic knowledge muna para ma-familiarize kayo doon sa unit. So, tong knobs na yan, yung 1, 2, 3 na knob, marami siyang kinokontrol actually. Pag nandito ka sa page na to, yung main page, makita nyo, etong choices na yan, nagre-represent siya ng knobs na 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. So, dito nakalagay, memory. So, ibig sabihin, ito yung number ng patch. By the way, pag sinabing patch, yun yung preset. At kung makikita nyo dito, may nakalagay na letter P. So, ito yung preset section. 99 yung preset na yan. Kapag pinihit ko to pakaliwa, makita nyo naging letter U. Ito yung user patches. Ang pinagkaiba nila, yung preset patches, pwede mo siyang i-edit pero hindi mo siya dyan pwede i-save. Pwede mong i-save yung preset na inedit mo sa user patches. Okay? So, meron kang 99 user patch. Ibig sabihin, may 99 tones ka na pwedeng gawin sa unit na ito. Tapos, meron kang 99 na preset. Ito yung mga ginawa ng boss mismo. Ito, mga tailored na tong mga to. Ikaw na bahalang magbago. Ikaw na bahalang mag-edit sa kanila. Okay? So, yan yung ginagawa ng unang knob. Kung gusto mong mag-navigate sa mga patches, yan, up and down, up and down. Tapos, eto naman dalawang to, kung makikita nyo yan, memory level, output level. Memory level, ang binabago lang niya is yung level ng patch. Subukan natin sa user. Punta tayo sa user. So, for example, tong user 99. Katulad ng sinabi ko, pag may letter U, ito yung user, ito yung pwede mong i-edit. So, for example, dito sa level or memory level, taasan natin yung memory niya. Gawin natin 105. Tapos, save natin. Para makapag-save, pindutin nyo lang yung exit tsaka enter ng sabay. And then, pindutin nyo yung right. 1, 2, 3. So, ito yung 1. Right. And then, enter. Para ma-save nyo yung changes. So, tingnan natin. So, yung 99, ang level niya is 105 na.
Pag lumipat tayo sa user 98, check nyo yung memory level. 100. Hindi nagbago. Sa 99, 105. So, ibig sabihin, yung memory level, yung user patch lang ang mini-maintain niya ang level. Pag nandito ka naman sa output level, ito yung tinatawag na global. So, ito yung knob number 3. Pag pinalitan mo yan, let's say 107, subukan natin. Tapos, kailangan mo siyang i-save. Save natin. Diba 107 siya? Lipat tayo ng patch. Check natin. 107. Lipat tayo sa 97. 107. So, yung output level, global. Tandaan nyo yan ha. Global, ibig sabihin, lahat ng patch, user patch, apektado. Samantalang yung memory level, ang apektado lang is yung mismong patch na ine-edit nyo. Okay? So, maganda tong output level kapag kunyari may gig ka. Syempre, yung level mo sa bahay, pag nagpa-practice ka, syempre, di naman ganun kalakas. Medyo, di ba, kalmado. Syempre, pag lumaki yung venue mo, yung timpla mo sa bahay, baka mamaya hindi mag-apply sa timpla mo sa stage. So, pwede mo siyang itaas yung gain mo using yung global level. Tapos, save mo lang, lahat na ng patch mo, aangat ang level niya. Okay? Okay, so yun yung purpose ng knob. Another thing dito sa may knob na to, napipindot yan, di ba? So, napipindot siya. May trick dito sa kung gusto mo maglipat ng patch. Kasi pag pinihit mo lang yan ng pihit normal, isa-isa yan. 1, 2, 3, 4, 5. Pero kapag pinindot mo siya, tapos pinihit mo, by tens ang increments niya, by 10 patches. 20, 30, 40. So, maganda to kung kunyari yung patch na nakasave mo is nasa yung unang, let's say yung unang kanta nyo ay nasa patch 1 to 5, tapos yung pangalawang song nyo is nasa patch 30 pataas. So, hindi mo na kailangan pihitin siya ng pihitin hanggang makarating ka sa number 30. Pindutin mo lang, then ikot mo isa-isa, mararating mo yung number na yun. Ayan o. Tapos, yung mga hexagon na to, yung mga hexagon na yan, nakita nyo yung iba umiilaw. Ibig sabihin, tong patch na to, meron siyang overdrive. Siyempre, yung amplifier, yung amp sim, tsaka cab sim. Meron siyang reverb. At meron, eto edit to. Mamaya pag-usapan natin yan. Okay. So, ibig sabihin, ito yung mga naka-engage na FX blocks. By the way, FX blocks ang tawag sa mga to. Ibig sabihin, nandyan yung mga effects nila, kagaya nitong OD or OS or DS, overdrive distortion. Kapag pin-rest down mo yan, hinold mo, makikita mo na lahat ng klase ng overdrive at distortion na meron dito sa Boss GX1. So ito kagaya niyan, ang type niyan is clean boost, 'di ba? So again, 1 2 3. Pag ito kung ano yung na-agree na yan, andito ka sa slot na to. Ayan. So ang slot na yan is gear suite tapos yung type ng distortion or overdrive. So dito ang type nakalagay diyan, clean boost. Kung gusto mo siyang palitan, nasa gitna siya, so meaning number 2, pihitin mo lang yung number 2, magpapalit na siya ng type ng distortion or overdrive. So ito nakalagay treble boost, natural OD, warm OD, so on and so forth. So lahat ng crunch, lahat ng klase ng distortion, may T, yan, parang tube screamer, emulation ng tube screamer. So gagawin mo lang, pag nakapili ka na, tapos natimpla mo na, kung gusto mo siyang timplahin, pindutin mo lang yung down. Ito yung up and down. Pindutin mo yung down, makikita mo yung gray, lilipat siya ng slot. So, ayan yung drive, tone, tsaka level. So, pwede mo nang i-edit yung mga yan. Drive, tone, level. Okay? Level, tataas yung level.
tapos tone, tapos every time na may babaguhin ka, ang suggestion ko, isi-save nyo palagi. Para ma-save nyo yung edit nyo, pindutin nyo lang ng sabay, yung enter tsaka exit, tapos right, tapos enter. Para mag-save yung edit nyo. Kasi sa experience ko, pag lumabas ka, hindi mo siya sinave, nagpalit ka ng patch, pagbalik mo doon, wala na naman yung edit na ginawa mo. So, kailangan i-save mo siya palagi. Tapos dito naman sa amp block, yung amplifiers. Hold mo lang, lalabas na yung mga klase ng amplifier sa unang row. Ayan. X Optima, X Titan. Ayan yung mga klase ng amplifier nila, no? Hindi ko pa ito masyadong na-explore, pero ito yung una kong pinag-aralan kung paano mo ina-navigate. Kasi yun yung mahalaga eh. Kailangan alamin mo yung pasikot-sikot niya. Basic navigation lang yung tinuturo ko sa ngayon. Marami pa akong gustong pag-aralan dito na pwede kong i-share din sa inyo. Yun yung indicator na binibigay nitong mga hexagon na yan. Kapag nakapatay yung mga hexagon, ibig sabihin, hindi siya naka-engage. Pero tignan natin, pag pipindutin natin tong C1, yung unang foot switch from right to left, umiilaw yung delay. So ang ibig sabihin, etong patch na to, naka-assign kay C1 yung delay. Alright, yung delay effects. So ibig sabihin, pag patay siya, walang delay. Pag tinapakan mo, meron siyang delay. So dito, based sa setup nitong ano na to, ng patch na to, yung preset 1, kung gusto mong lagyan siya ng delay, hindi mo na kailangan gumawa ng another patch na mayroong delay. Kasi pwede mong i-assign kay C1 kung ano mang effects yung gusto mong i-assign sa kanya. So pwedeng si delay, pwedeng ibang effects, let's say tremolo or flanger. Ikaw ang masusunod kung ano ang gusto mong paggamitan ng ibang controls. So yan yung mga hexagon. Lipat tayo ng patch. By the way, aside dito, syempre yung up and down na button, up, nagpapalit din siya ng patch, no? So kung ayaw mong yumuko, pag naka-live ka, ayaw mong yumuko, pwede mong gamitin yung up and down button para magpalit ng patch. Hindi mo na kailangan yumuko para pihitin ganyan. Okay? So kung makikita natin, pag nagpalit tayo ng patch, tignan nyo mabuti yung mga ilaw. So ito yung clean lead na patch. So kung makikita nyo, wala siyang distortion, walang overdrive. To ano ba to? Compressor, meron siyang compressor. By the way, pag pinindot mo pala ng isa lang yung hexagon na button, mamamatay siya. Pero pag hinold mo, pupunta siya doon sa parameters ng effects. Okay? So yan, ano siya, compressor, tapos meron na siyang delay, meron na siyang reverb. Okay? Subukan natin pindutin itong C1 kung may mangyayari ba. Ayun, nagkaroon siya ng overdrive. So ibig sabihin, from clean sound, pag pinapakan mo to, magkakaroon siya ng overdrive. So technically, para kang naka-analog pedals din na naka-setup na, no? Pipindutin mo lang yung isang button, which sa case nito, yung C1 button is controlling the overdrive pedal, for example. So i-on off mo lang siya pag gusto mo yata mag-boost. Ano ba yung ano nito? Again, press and hold para malaman mo kung ano yung type ng overdrive or distortion na ginamit. Dito ang sabi, crunch. Hindi natin alam kasi hindi natin pinapakinggan, no? Pero yun, siguro base sa pangalan niya, crunch. Alam niyo naman na siguro yan, no? Okay, so yan. Makita nyo, umilaw din siya pag pinindot to. Yan. Lipat tayo ng exit muna natin yan. Lipat tayo ng patch 3. Tingnan natin kung ano yung laman niya. So yun. Tatlong ilaw lang yung umilaw. So ano kaya to? Press and hold. Compressor ulit. Yung kulay green.
graphic equalizer. So meron siyang equalizer na kasama. Alright? Ngayon, pag pinindot natin tong C1, ano kaya bubukas? Delay tsaka overdrive. Di ba ang galing? Pwede kang mag-patch ng dalawang effects sa isang pindot lang. Di ba? Tingnan nyo. Overdrive tsaka delay bumukas. So, ibig sabihin, tong dalawang effects block na to, naka-assign siya sa C1. Ang galing, di ba? Sa isang patch, pwede kang magdagdag ng pedals or effects by assigning it sa Control 1. By the way, hindi lang sa Control 1 pwede mag-assign, ha. Pwede rin kayong mag-assign dito sa sa down and up button, no? Pwede rin kayong mag-assign diyan. So technically, kahit tatlo lang yung foot switch nito sa isang patch, pwede nyo silang i-utilize. Kagaya niyan dito, sinet up mo yung delay at overdrive to turn it on and off. Let's say binago mo to, nag-assign ka sa kanya, pwede mong i-assign sa kanya na patayin niya yung compressor, or ito pwede mong i-assign sa kanya na patayin mo yung equalizer. Ayun, delay tsaka overdrive ulit. Tapos ito meron na siyang reverb. By the way, bawat effects block pwede nyo siyang i-assign sa kung saang buttons nyo gustong ilagay. Okay? Now, pag-usapan natin yung edit button. Ano ba to? Pag pinindot mo yan, lalabas yung order ng bawat effects. Diba? So, ayan o. Kung ano yung nandito, yun yung nire-represent ng bawat isa dyan. So, meron dyan, PFX, ito yon, yung pedal effects, ayan yan. Tingnan nyo, pag pinindot ko yan, umilaw din siya. Nagkaroon siya ng kulay. Same color nung pedal effects. Yung pedal effects na to, ito ay wah. So, meaning, kapag ka naka-on yan, pag nirock mo tong expression pedal, wawa yung tunog niyan. Okay? Balik tayo sa edit. So, ang kagandahan nito, dito, pwede mong ilipat yung pwesto ng mga to. No? Ito yung virtual. Kasi ito, hindi mo naman malilipat to. No? Diba? So, dito mo siya ililipat. So, for example, gusto mo yung distortion or yung overdrive. Ito yung pipihitin natin, yung first na knob. Nakita nyo, lumipat siya sa overdrive. Kung gusto mo siyang ilipat ng pwesto, pindutin mo lang, makita mo umangat siya. Ayan o. Umangat. Then, pwede mong pihitin kung saan mo siya gustong ilagay. Gusto mo ba siya pagkatapos ng amp? Boom. Diba? Or, gusto mo ba siyang ilagay bago magwawa? Pwede mo siyang gawin doon. Depende na lang sa'yo. Lahat ng control nasa iyo. Ikaw ang masusunod sa pedal na to. So, yun yung purpose ng edit button. Exit. Tapos, kagaya nga nito, yung pedal effects. Itong pedal effects, dito mo makikita kung ano yung gusto mong i-assign sa expression pedal. So, dito ang nakalagay ay wawa. Yun yung nakalagay sa kanyang effects. Kung gusto mong palitan yung effects niya, pihitin mo lang pedal bend. So, yung pedal bend, ito yung whammy. Yung ginagamit ni Tom Morello. Meron akong cover ng solo ng Like a Stone. Ito yung gamit ko doon. Another way to turn it on and off is diinan mo lang tong ano na to,
tong part na to, yung toe part ng parang yung Crybaby, 'di ba? Para mag-on siya, kailangan mong tapakan. Then, yung menu, eto. So, menu. So, first row, again, 1, 2, 3, represents the knob. So, yung first knob, ang sabi, output select. Okay. Enter, pindutin nyo lang, makakapili na kayo kung anong output yung gusto nyong gamitin. So, ako, since I'm using, or I am connecting directly sa interface, kaya ang ginagamit kong output is line or phones, no? Ngayon, kung meron kayong amplifier, like yung mga example dito, JC 120, ganyan-ganyan, ibaba mo yan, or meron kang Katana, 50 power amp, mga ganyan. Tapos kung meron kang combo speaker na dalawang speaker, pwede mong gamitin to. Bahala ka nang pumili kung ano man yung available na amp na may speaker na pagsasaksakan mo ng output mo, piliin mo lang dyan. So ako, by default, lines headphones. Exit. Yung pangalawa, global EQ. So ito yung EQ ng buong unit. Ibig sabihin, pag binago mo yan, lahat ng EQ ng bawat patch mababago. So ako hindi ko muna kinakalikot yan kasi ayoko lang masira yung mga timpla nila sa ngayon. Pababayaan ko lang muna sila dyan. Exit. Pangatlo, Bluetooth. Assignment. Knob settings. So, itong control function, yun yung sinasabi ko kanina. Pag kinlik mo yan, lalabas lahat ng control. Ganito mo yan, switch down, switch up, CTL1. So, CTL1, ito yung control 1. For example, dito sa up and down, no? Switch down, yun, nakalagay yun, down. Switch down. Exit, yung pangalawang switch, switch up, nakalagay switch up. Ngayon, yung pangatlo, exit tayo. Yung pangatlo, ang nakalagay sa kanya, amp solo. So, tinatagel niya yung amplifier to solo level 25. No? Hindi siya kung makikita nyo yun, no, nag-iilaw din siya. Punta tayo sa amp, tingnan natin yung may binabago siya. Okay. So, yung middle, ayan, no. Okay. So, dito ang nangyayari, nagpapalit siya in between X high gain na amp papunta sa X optima na amp. Yung X high gain na amp, naka-attach din siya with matching delay. Kaya pati itong delay bumubukas. So, X optima, X high gain, plus delay. So, yun yung control function. Pinapakita lang niya kung ano yung function ng bawat foot switch. Balikan natin yung control function. So, makikita nyo meron pang control 2, control 3, expression 1 switch. Yun yung sinasabi ko na pag diniinan mo ng apak, may mag-on. Pwede mo rin siyang gamitin as one of the switches kung ano yung gusto mo ding i-attach sa kanya or i-assign sa kanya na effects na gusto mong mag-on. But technically, for this particular patch, yung wawa ang naka-assign. Tapos merong expression pedal. Ito yon, yung pag nirarock mo siya. Yung expression pedal switch, yun yung tinatapakan para mag-on off yung switch or yung effects. And expression pedal mismo is para ma-manipulate mo yung effects using the expression pedal. Ngayon may control 2 and control 3. Naalala nyo yung sabi ko, meron siyang saksakan ng extrang controller, no? So pwede kang magsaksak sa kanya ng controller, dalawa pa. So I think yung Boss may binebentang gano'n, yung mga external foot switch, no? Pwede mo siyang gamitin, natural kasi Boss to eh. So ayun, I believe na cover ko na yung mga switches dito.
kung ano yung mga function ng bawat buttons, kung ano yung function ng bawat knobs, ng bawat switch. Pag-aaralan ko pa kung paano yung assignment ng switches kasi aliw yun eh sa isang patch, no? Kunyari tong isa na to, kagaya ng sabi ko kanina, instead na gumawa ka ng panibagong patch sa panibagong sound, pwede mo nang gamitin tong mga to, mag-assign ka ng kung anong effect sa kanila, compressor, 'di ba? Kung ano man sa up and down buttons, pwede mo silang gamitin as another pedal or another effects within the patch. So para siyang kumbaga sa ano to eh, ang kapares nito sa ibang effects like yung Knox MG30, yung Knox MG30 'di ba may scene. Tapos yung ano rin yung mga Helix, meron din silang scenes. So para siyang patch within the patch, no? Sa isang patch, pwede mong magdagdag ng ibang effects. Ganon din yung sa scene eh. May napanood ako na parang si Joko yung nag-demo, naglagay siya ng scene. So bawat isang scene, yun nga yung nakakaaliw doon. Doon kasi bawat isang scene, pwede mong palitan yung amp, pwede mong palitan yung effects. Pwede mo rin siyang gawin dito, pero within the patch. Hindi ko alam kung ano yung tawag doon eh. Wala siyang scene eh. So ganon. Okay? So hopefully nakatulong to sa inyo as basic navigation ng pedal na to. Susunod pag-aralan natin yung mga assignments ng foot switches. Thank you.